Ni minsan ay hindi inakala ni Sabine Richter na ang pagtanggap sa imbitasyon sa isang kasal sa Ehipto ang magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Sa edad na 52, ang retiradong nurse na ito mula sa Dusseldorf ay naglaan ng 3 dekada sa pag-aalaga sa iba, isinakripisyo ang kanyang sariling mga pangarap na maglakbay sa buong mundo. Pagkatapos ng kanyang pagdiborsyo na naipinal na 2 taon na ang nakalilipas, sa wakas ay nakaramdam siya ng kalayaan upang tuklasin ang mga destinasyong dati nakikita lamang niya sa mga travel magazine. Sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataong mabuhay para sa aking sarili. Ito ang mga salitang inuulit-ulit ni Sabine sa kanyang mga kaibigan tuwing nagkukwento siya tungkol sa kanyang mga bagong plano. Pagkatapos ng 25 taon ng pagsasama ni Klaus, isang mahigpit na accountant na itinuturing na pag-aaksaya ng pera ang paglalakbay sa ibang bansa. Determinado siyang tamasahin ang kanyang bagong kalayaan. Ang diborsyo ay mapait ngunit makatarungan. Napanatili niya ang bahay sa Uber Castle at isang malaking halaga mula sa pinagsaluhang retirement fund. Dumating ang imbitasyon. Sa pamamagitan ni Fatima, isang 28 taong gulang na babaeng Ehipto na nakilala ni Sabine 3 buwan. Ang nakalipas sa isang Facebook group na pinamagatang German Women Traveling in Egypt. Nagpakilala si Fatima bilang isang tour guide sa Cairo, bihasa sa Aleman at espesyalista sa pagpapakita ng tunay na Ehipto sa mga bisitang Europeo. Ang kanyang mga larawan ay nagpapakita ng isang magandang kabataang babae, laging ngumingiti, nagpo-pose kasama ang mga nasisiyahang turista sa harap ng mga pyramid. Mahal kong Sabine, sulat ni Fatima sa halos perpektong Aleman, inimbita kita sa isang napaka-espesyal na bagay. Nakakaakit ang imbitasyon, ang kasal ng kanyang pinsan na si Anne sa Luxor, isang tradisyonal na 3 araw na pagdiriwang sa Ehipto na bihirang masaksihan ng mga turista. Mararanasan mo ang tunay na kultura ng Ehipto, pangako ni Fatima, at tiniyak kay Sabine na ituturing siyang parang pamilya. Ang nagpawalang kakayahan sa alok ay ang maingat na mga nakalimbag na detalye. Sinaliksik ni Fatima ang profile ni Sabine sa social media. Alam niya ang kanyang interes sa sinaunang kasaysayan, ang kanyang hilig sa litrato, at ang kanyang kamakailang pagkawalay. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, nararapat ka sa isang mahiwagang biyahe, sulat niya sa isa sa maraming pribadong mensahe na nagpalitan sila. Si Sabine, na minsay nabanggit sa isang post na nawawala siya pagkatapos ng diborsyo, ay nakakita ng isang mapag-intinding tagapakinig kay Fatima. Ang batang Ehipsyo ay laging mabilis sumagot, nag-aalay ng mga salita ng panghihikayat at nagkukwento tungkol sa kung paano nakahanap ng bagong buhay ang ibang mga babaeng Aleman pagkatapos bisitahin ang Ehipto. Ang lupain ng mga paraon ay nagpapagaling ng mga wasak na puso, sabi ni Fatima, na may posyang tumimo ng malalim kay Sabine. Mabilis na umusbong ang mga pag-uusap mula sa turismo patungo sa mga personal na pagkukumpisal. Tila tunay na interesado si Fatima sa buhay ni Sabine, nagtatanong tungkol sa kanyang karera bilang nurse, sa kanyang mga adult na anak na nakatira sa ibang lungsod, at lalo na sa kanyang pinansyal na kalagayan pagkatapos ng diborsyo. Ikaw ay isang malakas na babae, palagi niyang pinupuri. Nararapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa buhay. Nang sa wakas ay gawin ni Fatima ang opisyal na imbitasyon sa kasal, isinama niya ang lahat ng mga detalye na kakailanganin ng isang maingat na tao tulad ni Sabine. Ang flight ay babayaran ng pamilya ng lalaking ikakasal, isang tradisyon, paliwanag niya. Magsisiyasat siya sa bahay ng pamilya sa Luxor. At magkakaroon siya ng isang tunay na karanasan na walang hotel na mayaalok. Magiging parang kapatid kong Aleman ka, pangako ni Fatima. Maingat na sinuri ni Sabine ang mga paglalakbay papuntang Ehipto, binasa ang mga forum ng mga babaeng Aleman na bumisita sa bansa, at kahit kumonsulta sa kanyang doktor tungkol sa mga kinakailangang bakuna. Lahat ay tila lehitimo. Nagpadala si Fatima ng mga larawan ng pamilya, ng bahay kung saan titira si Sabine, at kahit ng isang video ng babaeng ikakasal na ipinapakita ang mga paghahanda para sa kasal. Magkahalong opinyon ang mga kaibigan ni Sabine. Si Petra, ang kanyang matalik na kaibigan ng 20 taon, ay nag-isip na mapanganib. Ngunit nakakapukaw ng interes ang paglalakbay. Si Ingrid, na laging mas maingat, ay nagtanong ng mga hindi komportableng tanong.
Gaano mo kakilala ang Fatima na ito? Ngunit determinado si Sabine. Ako ay 52, hindi 25, pangangatwiran niya. Kaya kong alagaan ang aking sarili. Ang hindi alam ni Sabine ay, linggong pinag-aralan ng mabuti ni Fatima ang kanyang profile. Ang batang babaeng Ehipsyo ay eksaktong alam kung saan nagtatrabaho si Sabine, alam ang mga pangalan ng kanyang mga anak na sina Thomas at Lisa, alam ang tungkol sa mana na iniwan ng kanyang ina 2 taon na ang nakalilipas, at higit sa lahat ay nakilala ang lahat ng mga palatandaan ng emosyonal na kahinaan na hinahanap niya sa kanyang mga potensyal na biktima. Hindi rin si Fatima ang taong ipinapakita niya. Ang kanyang tunay na pangalan ay Nur Hassan, 31. At bahagi siya ng isang organisadong network na perpektong naisagawa ang proseso ng pagkilala, pag-akit, at pagsasamantala sa mga babaeng Europeo na nasa mahihinang emosyonal na kalagayan. Ang Facebook group ay isang kasangkapan sa pangangaso na pinapatakbo ng 5 tao na naghahalili sa paggawa ng peking mga profile at pagtatag ng relasyon sa mga potensyal na target. Ang pamilyang lumilitaw sa mga larawan ay tunay, ngunit hindi iyon pamilya ni Fatima. Ang mga imahe ay kinolekta mula sa mga social media profile ng mga taong hindi alam na ang kanilang mga larawan ay ginagamit sa mga kriminal na plano. Ang kasal sa Luxor ay umiiral, ngunit hindi iyon ang matalik na pamilyang okasyang ipinangako kay Sabine. 3 araw bago ang biyahe, nagpadala si Fatima ng isang madaliang mensahe. Sabine, mahal ko, may maliliit na pagbabago sa plano dahil sa mga isyu ng pamilya. Ipinaliwanag niya na ang kasal ay inilipat sa isang mas maliit na bayan na tinatawag na Esna, mga 50 kilometro timog ng Luxor. Mas tunay pa ito, tiniyak niya. Mas kaunting turista, mas maraming tradisyon. Si Sabine, na nakapag-impake na ng kanyang mga bag at naayos na ang kanyang mga dokumento, ay walang nakitang problema sa pagbabago. Sa katunayan, ang posibilidad ng isang mas tunay na karanasan ay nakapukaw sa kanya. Kinuhanan niya ng litrato ang kanyang pasaporte at ipinadala ito sa pamamagitan ng WhatsApp kay Thomas, ang kanyang anak, kasama ang mensahe, ang iyong ina ay sa wakas ay kukuha na ng kanyang biyahe sa pangarap. Sa umaga ng flight, Marso 15, nagising si Sabine ng 4 oras NVE. Isinuot niya ang kanyang pinakakomportabling damit para sa 6 oras na biyahe patungong Cairo. Madilim na jeans, isang light blue na cotton na blusa, at ang kanyang paboritong wool coat. Sa Dusseldorf Airport, kumuha siya ng selfie sa departure area at ipinost ito sa Facebook. Sa wakas, Ehipto, narito na ako. Ang hindi maisip ni Sabine ay ang larawang ito ay isa sa mga huling imahe ng kanyang pagngiti na makikita ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa susunod na 3 buwan, at sa mismong sandaling iyon ay nagpapadala ng mensahe si Fatima sa kanyang mga kasabwat. Ang Aleman ay darating ngayon. Handa na ang lahat. Ang flight ng Lufthansa na DAG-582 ay lumapag sa Cairo International Airport ng 2 oras 30 minuto sa lokal na oras 20 minuto lamang huli. Tumingin si Sabine Richter sa bintana sa tuyong tanawin na umaabot sa dako paroon ng runway, nararamdaman ang halo ng pagkabahala at kaguluhan. Sa panahon ng flight, mabusisi niyang binasa ang kanyang Lonely Planet Travel Guide at sinuri ang mga pangunahing parirala sa Arabe na kanyang itinala sa kanyang cellphone. Shukran, salamat. Marhaban, hello. La atakalam al-Arabiya, hindi ako nagsasalita ng Arabe. Sa huling 3 araw bago ang biyahe, palagi siyang nagpapalitan ng mensahe kay Fatima na tila mas excited pa kaysa sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na makilala ka, aking kapatid na Aleman, sulat niya noong isang araw. Simple ang plano. Salubungin siya ni Fatima sa labasan ng International Arrivals Area na may hawak na karatula na may pangalang Sabine Richter, Welcome to Egypt. At pagkatapos ay diretsyo sila sa Luxor, kung saan magpapagabi sila bago magpatuloy sa Esna. Pagkatapos dumaan sa immigration at customs ng walang mga problema, ang opisyal ng Ehipto ay kahit mumiti ng makita ang kanyang tourist visa, lumabas si Sabine sa arrivals area na naghahanap kay Fatima. Matindi ang mga tao na may 12 ng taong may hawak na mga karatula sa Arabe, Ingles, at iba pang mga wika na hindi niya makilala. Palapit ng palapit sa kanya ang mga trooper ng taxi.
Taxi, taxi, saan ka pupunta? Pagkatapos ng 20 minuto ng paghahanap, nagsimula siyang mag-alala. Sinubukan niyang tawagan si Fatima, ngunit diretsyo sa voicemail ang tawag. Nagpadala siya ng mga mensahe sa WhatsApp. Fatima, nandito na ako. Nasaan ka? Na. Ang mga mensahe ay nagpakita lamang ng isang checkmark na nagpapahiwatig na hindi pa naipapadala ang mga ito. Doon ay lumapit ang isang mabait na hitsurang binata na mga 25 taong gulang na nagsasalita ng Aleman. Na may malakas na akento. Excuse me, ikaw ba si Sabine? Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Omar, pinsan ni Fatima. Kailangan magmadali ni Fatima sa ospital, paliwanag niya na may nag-aalalang ekspresyon. May sakit ang kanyang ina. Sinugo niya ako para sunduin ka. Nakaramdam ng paninikip sa dibdib si Sabine. Malubha ba? Tanong niya nang may tunay na pag-aalala. Iniiling ng malungkot ni Omar. Malubha? Ngunit, sinabi ni Fatima na tuloy pa rin ang kasal. Naghihintay ang pamilya sa iyo sa ESNA. May katuturan ng kwento. At si Omar ay tila alam ang mga detalye tungkol sa kanya na tanging si Fatima lamang ang maaaring magbahagi. Binanggit niya na siya ay isang retiradong nurse mula sa Dusseldorf, na kamakailan siya ay diborsyada at kahit alam niyang mahilig siya sa litrato. Sinasabi sa akin ni Fatima ang lahat tungkol sa kanyang kapatid na Aleman, sabi niya na may mainit na ngiti. Ipinaliwanag ni Omar na direkta silang mamamasada patungong ESNA kung saan naghihintay ang pamilya. Mga 8 oras ang biyahe, ngunit may alam siyang ilang mga kawili-wiling hintuan sa daan. Makikita mo ang tunay na Ehipto, pangako niya, na ginagaya ang mga salita ni Fatima. Ang kotse ni Omar ay isang relatibong bagong puting sedan na may air conditioning na maayos. Ang pagkakagawa. Isang ginhawa sa init ng Marso sa Cairo. Inilagay niya ang mga bagahe ni Sabine sa trunk at iginiit na umupo siya sa harap na upuan para mas maganda ang view ng tanawin. Ikaw ay aming bisita, sabi niya palagi. Itinuturing naming parang reyna ang aming mga bisitang Aleman. Sa unang 2 oras ng biyahe, si Omar ang perpektong tour guide. Itinuturo niya ang mga makasaysayang monumento, nagpapaliwanag ng mga tradisyon ng Ehipto at kahit huminto sa mas maliliit na mga tourist spot para makapagkuha ng litrato si Sabine. Kinuhanan niya siya ng litrato sa harap ng isang sinaunang moske at tinuruan pa siya ng ilang mga salita sa Arabe. Mabilis kang matuto, puri niya. Nang magawa niyang bigkasin ang marhaban, welcome. Ang nakakuha ng atensyon ni Sabine ay ang mga personal na tanong ni Omar, palaging sa isang natural na paraan sa mga pag-uusap. Nais niyang malaman ang tungkol sa kanyang pagreretiro. Magkano ang kinikita ng mga retiradong nurse na Aleman? Tungkol sa kanyang bahay sa Dusseldorf. Malaki ba ito, mahalaga, at lalo na tungkol sa kanyang mga anak? Madalas ka bang binibisita? Alam ba nila kung nasaan ka? Nang sila'y huminto para sa hapunan sa isang maliit na restaurant sa Minya, iginiit ni Omar na bayaran ang lahat. Ikaw ang aming bisita, ulit niya, ngunit pagkatapos ay pasimpleng nagtanong, nagdala ka ba ng pera para sa mga regalo sa pamilya? Gustong-gusto ng mga babaeng Aleman ang magbigay ng regalo, hindi ba? Nabanggit ni Sabine na nagdala siya ng Euros 500 na cash para sa mga regalo at gastos bilang karagdagan sa mga credit card para sa mga emergency. Sa panahon ng hapunan napansin ni Sabine ang maliliit na mga pagkakaiba. Minsan ay nalilito si Omar sa mga detalye ng sakit ng ina ni Fatima. Una, sinabi niya na nasa ospital ito dahil sa problema sa puso. Pagkatapos ay nabanggit niya ang isang pagkahulog sa bahay. Nang tanungin siya ni Sabine kung aling ospital, nagdalawang isip si Omar bago sagutin ang Al-Salam Hospital. Pagkatapos ng hapunan, nang sila ay bumalik sa kotse, napansin ni Sabine na si Omar ay mabilis na nagsasalita sa telepono sa Arabe. Ang kanyang boses ay tensyonado at nagmamadali. Nang tanungin niya kung tungkol ba ito sa ina ni Fatima, tumango lamang siya at pinalitan ang paksa. Ang ikalawang hati ng biyahe ay iba. Tahimik si Omar, sumasagot ng mga tanong ng maikli. Ang kotse ay kumuha ng isang kalsadang daang hindi nasa mapa na pinag-aralan ni Sabine. Nang siya'y nagtanong tungkol dito, ipinaliwanag ni Omar na ito ay isang shortcut para maiwasan ang trapiko sa Luxor.
Mga isa 0 NA, dumating sila sa sinabi ni Omar na Esna, ngunit ang lungsod ay hindi kamukha ng mga litratong ipinadala ni Fatima. Walang mga makasaysayang gusali tulad ng ipinangako. Tanging mga simpleng bahay lamang sa mga mahinang ilaw na kalye. Mas malaki ang Esna kaysa sa iniisip mo. Paliwanag ni Omar. Ito ang bagong bahagi ng bayan. Ang bahay kung saan sila huminto ay isang simplementeng two-story na gusali na may konkretong pader na pininturahan ng isang mapusyaw na beige. Sa tarangkahan, dalawang babaeng nakasuot ng madidilim na belo ang naghihintay sa kanila. Ipinakilala sila ni Omar bilang si Aunt Amira at Aunt Khadija, ngunit halos hindi sila tumingin kay Sabine at nagsalita lamang ng Arabe sa isa't isa. Nasaan si Fatima? Tanong ni Sabine, lalong hindi nagiging komportable. Babalik siya bukas ng umaga, sagot ni Omar. Ngayon kailangan mong magpahinga. Mahaba ang bayahe. Ang silid na ipinakita sa kanya ay nasa ikalawang palapag. Isang maliit na espasyo na may isang simpleng kama, isang lumang wardrobe at isang bintana na may mga metal na rehas. Para sa iyong kaligtasan, paliwanag ni Omar nang magtanong si Sabine tungkol sa mga rehas. Hindi ligtas dito sa gabi. Nang magpaalam si Omar, sinabi niya sa kanyang babalik siya sa umaga kasama si Fatima. Matulog ng mahimbing, Sabine. Bukas ang tunay na pakikipagsapalaran ay magsisimula. Ngunit may bagay sa kanyang tono ng boses na mas nagbabadya kaysa magiliw. Nag-isa sa silid, sinubukan ulit ni Sabine na tawagan si Fatima, ngunit walang signal ang cellphone. Ang wifi na ipinangako ni Omar ay hindi gumagana. Naririnig niya ang dalawang babae na nag-uusat sa Arabe sa ibaba, paminsan-minsan ay tumataas ang kanilang mga tinig na tila nagtatalo. Mga hating gabi, narinig ni Sabine ang pagkasara ng pinto sa harap, sinundan ng tunog ng isang kotse na umaalis. Nang tumingin siya sa may rehas na bintana, nakita niya si Omar na nagmamaneho papunta sa pangunahing kalsada. Namatay ang mga ilaw sa bahay at napagtanto niya na siya ay nag-iisa kasama ang dalawang estrangherong hindi nagsasalita ng Aleman sa isang lugar na hindi niya makilala sa mapa na walang komunikasyon sa labas ng mundo. Ano ang ginawa ko? Bulong niya. Sa sarili, nararamdaman ang unang ginaw ng tunay na takot. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sa Ehipto, nagsimulang magtaka si Sabine kung nakagawa siya ng isang kahila-hilakbot na pagkakamali. Nagising si Sabine Richter sa kanyang ikatlong araw sa Ehipto na may nakababahalang pakiramdam na may bagay na pangunahing mali. Mababaw ang kanyang natulog. Sa gabi, nagising ng ilang beses dahil sa mga kakaibang ingay. Mga yabag sa pasilyo, mga tinig na bumubulong sa Arabe, at tunog ng mga kotse na dumarating at umaalis. Sa bawat oras na sinubukan niyang makinig ng mas mabuti, bumabalik ang katahimikan na nagpapaisip sa kanya kung nagiging paranoid siya. Nagdala ang umaga ng higit na pagkalito kaysa mga sagot. Si Aunt Amira, isa sa mga babaeng bumati sa kanya noong gabi, ay nagdala ng malakas na itim na kape at flatbread para sa almusal. Nang tanungin ni Sabine, nasaan si Fatima, sa pangunahing Aleman na hinaluan ng mga kumpas, umiling lamang si Amira at umulit ng mga salita sa Arabe na hindi niya nauunawaan. Mga 10 oras sa wakas ay lumitaw si Omar, ngunit hindi kasama si Fatima. Namutawi ang kanyang pag-ugali na kapansin-pansing na iba kaysa noong nakaraang araw. Hindi gaanong magiliw, mas formal. Nasa ospital pa rin si Fatima, mabilis niyang ipinaliwanag, iniiwasan ang direktang eye contact. Napakasakit ng kanyang ina. Baka mamatay pa siya. Ipinahayag ni Sabine ang kanyang pakikiramay. At inalok ang kanyang tulong. Bilang isang nurse, baka makakatulong siya sa ilang paraan. Tila nag-isip sandali si Omar pagkatapos ay umiling. Isa kang turista. Hindi isang doktor. Iba rito. Ang pinaka-nakakabagabag ay ang patuloy na pagbabago ng mga plano. Ang kasal, sabi ni Omar ngayon, ay ipinagpaliban ng 3 araw dahil sa emergency ng pamilya. Ngunit mananatili ka rito, iginiit niya. Nais kang makilala ng pamilya. Magiging bastos kung aalis ka. Nang imungkahi ni Sabine na baka mas mabuting bumalik sa Cairo at maghintay sa isang hotel hanggang sa
Malutas ang sitwasyon, naging kapansin-pansin na balisa si Omar. Hindi, isa yung malaking insulto sa pamilya. Napakarami na nilang pinaghahandaan. Para sa iyong pagbisita. Para aliwin siya, inalok si Omar ng isang paglibot sa lungsod. Ngunit nang umalis sila, napagtanto ni Sabine na hindi sila nasa ESNA, tulad ng inangkin niya. Nagtanong siya sa ilang tao sa kalye sa pangunahing Ingles kung ano ang pangalan ng lungsod. Lalo siyang naguluhan ng mga sagot. Ang ilan ay nagsabi ng kombo, ang iba ay umiling lamang, hindi nauunawaan. Sa panahon ng paglibot, dinala siya ni Omar sa ilang menor de edad na makasaysayang lugar, ngunit palaging nagmamadali, hindi hinahayaan siyang makipag-usap ng matagal sa ibang tao, lalo na sa ibang mga turista. Nang subukan niyang magtanong sa isang pangkat ng mga turistang Aleman para sa impormasyon sa isang sinaunang templo, mabilis na nakialam si Omar. Na nagsasabing sila ay mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Sa puntong ito nagsimulang mapansin ni Sabine ang isang nakababahalang pattern. Palaging alam ni Omar kung nasaan siya. Kapag sinubukan niyang pumunta sa banyo ng mag-isa sa isang cave, lilitaw siya ilang minuto pagkatapos na hinahanap siya. Kapag sinabi niyang gusto niyang bumili ng mga postcard sa isang tindahan, iginiit niyang samahan siya at manatili sa kanyang tabi. Sa buong transaksyon, ang mga tanong ni Omar ay naging mas pakialam at tiyak. Nais niyang malaman ng eksaktong mga numero, kung magkano ang perang dala niya, ano ang mga limitasyon ng kanyang credit card, magkano ang halaga ng kanyang bahay sa Dusseldorf. Gusto malaman ni Fatima, paliwanag niya. Naghahanda siya ng sorpresa para sa'yo. Nang banggitin ni Sabine na gusto niyang tawagan ang kanyang mga anak para sabihin sa kanila ang tungkol sa biyahe, sinabi ni Omar na ang lokal na telepono ay may mga problema. Gagana ulit bukas, pangako niya. Ngunit nang subukan niyang gamitin ang kanyang cellphone ng palihim, natuklasan niya na hindi lamang walang signal kundi mabilis ding nauubos ang baterya at nakalimutan ni Omar ang dalhin ang charger na ipinangako niya. Bumalik sa bahay sa dakong hapon, napansin ni Sabine ang mas maraming pagkakaiba. Ang dalawang babae na sinasabing mga tiyahin ni Fatima ay itinuring si Omar ng may paggalang na hindi umaayon sa isang relasyon sa pamilya. Tinawag nila siyang Professor o Sir, isang terminong paggalang na bihirang gamitin ng mga kamag-anak sa isa't isa. Higit na nakababahala sa panahon ng hapunan. Nang akala niya na walang nakakapansin, narinig ni Sabine ang isa sa mga babae na tinutukoy siya sa Arabe bilang Al-Almanya Al-Ghania, ang mayamang Aleman. Natutunan niya ang mga pangunahing salitang ito sa kanyang preparatory course para sa biyahe at napagtanto na hindi siya itinuturing bilang isang bisitang parangal, kundi bilang isang bagay na napakaiba. Nang gabing iyon, nagpasya si Sabine na subukan ang sitwasyon. Sinabi niya kay Omar na hindi siya maganda ang pakiramdam at kailangang pumunta sa ospital. Nakabuking ang kanyang reaksyon. Sa halip na magpakita ng pag-aalala, tila inis at nababalisa siya. Laging may sakit ang mga babaeng Aleman, bulong niya, pagkatapos ay sinabi na walang magagandang ospital sa lugar at na siya ay magiging maayos pagkatapos ng isang magandang pagtulog sa gabi. Nang igiit niya na kailangan niya ng medical na atensyon, naging mas direkta si Omar. Hindi ka pupunta kahit saan hanggang hindi dumating si Fatima. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya. Ang isang tono na walang pagtatalo. Nag-isa muli sa kanyang silid, nagsimulang ikonekta ni Sabine ang mga nakababahalang tuldok. Ang kasal na nagdala sa kanya roon ay tila hindi umiiral. Si Fatima, na naging tanging pinagmulan ng kanyang impormasyon tungkol sa buong biyahe, ay nananatiling mahiwagang wala. Alam ni Omar ang mga personal na detalye tungkol sa kanyang pinansyal na buhay na maaari lamang nagmula sa paunang pagsisiyasat. At ngayon ay malinaw na siya ay pinipigilan na umalis. Sinubukan niyang alalahanin ang eksaktong ibinahagi niya kay Fatima sa panahon ng kanilang linggong online na pag-uusap. Na may pangamba na pagtanto niya. Na nabanggit niya hindi lamang ang kanyang mga pinansyal na mapagkukunan, kundi pati na ang mga detalye tungkol sa kanyang gawain sa Dusseldorf, ang katotohanan na ang kanyang mga anak ay nakatira sa malayo at bihirang bumisita sa kanya, at lalo na walang inaasahang makakarinig mula sa kanya. Sa unang linggo ng kanyang paglalakbay, hindi ako narito bilang isang bisita, bulong niya. Sa sarili sa dilim,
Narito ako bilang ano? Malinaw sa kanyang isip ang salitang ayaw niyang aminin. Bilang go. Mga 2 oras and narinig niya ang mga tinig. Sa ibaba. Hindi lamang ang 2 babae at si Omar, kundi iba pang mga lalaking tinig na hindi niya nakikilala. Nagsasalita sila sa Arabe, ngunit paminsan-minsan ay naririnig niya ang mga salita sa Ingles. Pera, pasaporte, Alemanya, ang kanyang pasaporte. Na may takot na pagtanto niya na si Omar ay nag-iingat nito para sa kaligtasan sa unang araw at hindi niya naisip na hilinging ibalik ito. Nang walang kanyang pasaporte, siya ay mabisang nakakulong sa bansa. Nagsimulang kumristal ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Wala siya sa Ehipto bilang isang turistang inanyayahan sa isang kasal. Nandoon siya bilang biktima ng isang masalimuot na panlilinlang at ang mga tao sa paligid niya ay hindi ang kanyang mga host kundi ang kanyang mga tagabihag. Ang kahila-hilakbot na tanong na pumupukaw sa kanya. Sa natitirang gabi ay, ano ba talaga ang plano nilang gawin sa kanya? Ang ika-4 na araw sa Ehipto ay nagdala ng isang paghahayag na magbabago magpakailanman sa pag-unawa ni Sabine Richter sa kanyang sitwasyon. Nagising siya ng maaga mga 5:30 at sa tunog ng isang mainitang pagtatalo. Sa ibaba. Nagsalita ang mga lalaking tinig sa Arabe sa isang malinaw na nairitang tono at makikilala niya ang tinig ni Omar sa kanila. Kakaiba, ang isa sa mga tinig ay nagsalita ng sirang Aleman at nagawang mahuli ni Sabine ang ilang mga parirala. Masyado siyang matanda. Hindi siya ang in-order natin. Magdudulot ito ng mga problema. Mga 8 oras umakyat si Omar sa kanyang silid na may maseryosong ekspresyon kaysa sa mga nakaraang araw. Sabi niya nang walang kanyang karaniwang pagpapakagiliw. Kailangan nating mag-usap. Sa unang pagkakataon, siya ay naupo sa tanging upuan sa silid na nag-aangkin ng isang postura na nagpapahiwatig ng isang mahabang at seryosong pag-uusap. Hindi darating si Fatima ngayon, simula niya. At nang si Sabine ay malapit ng magprotesta, itinaas niya ang kanyang kamay para papagsabihin siya. Hindi. Umiiral si Fatima, ipinagpatuloy niya sa maingat na Aleman. Ako si Fatima. Ako ang nagsulat sa'yo. Ang unang pagkabigla ay nagbigay daan sa pagkalito. Ano ang ibig niyang sabihin? Siya ay si Fatima, ipinaliwanag ni Omar ng matyaga. Nilikha niya ang profile ni Fatima, ginamit ang mga larawan ng isang pinsan na nakatira sa Cairo at gumugol ng mga buwan sa pakikipag-chat sa mga babaeng Aleman sa mga Facebook group. Hindi ka. Ang una, sabi niya nang walang maliwanag na damdamin. At hindi ka ang huli. Naramdaman ni Sabine ang mundo na umiikot sa paligid niya. Ano? Ano ang gusto mo sa akin, nagawa niyang tanong. Bumuntong hininga si Omar na parang walang kabuluhan ang tanong. Sa simula, gusto lang namin ang iyong pera, ipinaliwanag niya. Maraming pera palagi ang mga babaeng Aleman. Ngunit pagkatapos, tumigil siya. Pagkatapos, ay dumating ang ibang mga plano. Anong ibang mga plano, ang panginginig ng boses ni Sabine? May mga lalaki rito, ipinagpatuloy ni Omar. Mayayamang lalaki na, paano ko sasabihin? May mga espesyal na pagnanasa. Nagbabayad sila ng napakahusay para sa mga babaeng Aleman, lalo na ang mga mas matanda. Na walang mag-aalala. Ang pakamba sa ipinahihiwatig ni Omar ay tumama kay Sabine na parang pisikal na suntok. Gusto mo akong ibenta, nagawa niyang bulong. Ang benta ay isang masamang salita, mahinahong tugon ni Omar. Magkakaroon ka ng bagong buhay kasama ang isang mayamang lalaki na mag-aalaga sa'yo. Ikaw mismo ang nagsabi na ikaw ay nag-iisa. Biglang tumayo si Sabine, nararamdaman ang pagduduwal. Gusto kong umuwi ngayon na. Nanatiling nakaupo si Omar, mahinahon. Hindi na. Ito posible, Sabine. Hindi ka pupunta kahit saan. May mga karapatan ako. Ako ay isang mamamayang Aleman. Hindi mahalaga ang iyong mga karapatan dito, tugon ni Omar, ang kanyang tinig ay naging mas matigas. Natono. At bukod doon, walang nakakaalam kung nasaan ka. Ang iyong mga anak ay nag-isip na nasa bakasyon ka. Ang iyong mga kaibigan ay hindi umaasang makakarinig mula sa iyo sa loob ng mga linggo. Totoo iyon.
Sinabi ni Sabine sa lahat na siya ay offline sa loob ng 1 linggo upang tunay na maranasan ang lokal na kultura. Walang aasahan na makakarinig mula sa kanya hanggang sa katapusan man lang ng susunod na linggo. Tumayo si Omar at naglakad patungo sa bintana. May darating para makita ka mamayang hapon, anunsyo niya. Mahmoud ang pangalan niya. Napakayaman niya. May mga negosyo siya sa Alexandria. Naghahanap siya ng isang kasama. Isang kasama, ulit ni Sabine kahit na alam na niya eksakto kung ano ang ibig sabihin noon. Magiging mabait ka sa kanya, ipinagpatuloy ni Omar. Mumiti ka. Ipakita mo sa kanya na ikaw ay isang mabuting babaeng Aleman. Kung magustuhan ka niya, sasama ka sa kanya. At kung sasabihin kong hindi. Lumingon si Omar para harapin siya ng direkta. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na malamig at nagkukwenta sa kanyang mga mata. Hindi iyon isang pagpipilian, Sabine. Pagkatapos umalis si Omar, na isinara ang pinto sa kanyang likuran, naupo si Sabine sa kama, nanginginig. Malinaw na ang lahat ngayon. Nadaya siya sa isang network ng trafficking ng tao, na partikular na tumatarget sa mga mahihinang babaeng Aleman. Ang psychological profile na itinayo ni Fatima Omar sa kanya ay perpekto. Diborsyada, nag-isa, walang malapit na relasyon sa pamilya, maayos ang pinansya, at desperado para sa isang bagong buhay. Naalala niya ang tila inosenteng mga tanong na itinatanong sa kanya ni Fatima sa loob ng mga buwan tungkol sa kanyang kalungkutan, kung gaano kadalas siya nakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak, ang kanyang mga pinansyal na mapagkukunan, ang kanyang mga plano sa paglalakbay. Ang bawat sagot ay maingat na naikategorya at sinuri. Mga tanghali, dinalhan siya ng 2 babae ng ibang mga damit, isang mas masikip na damit, pampaganda, at kahit mumurahing pabango. Nang tanggihan ni Sabine ang magbihis, ang isa sa kanila, mas matangkad at mas malakas, ay ginawa itong malinaw sa pamamagitan ng mga kumpas na hindi ito isang mungkahi. Sa 3 oras narinig niya ang isang kotse na humihinto. Nag-uusap ang mga lalaking tinig sa ibaba, pagkatapos ay mga yapak na umaakyat sa hagdan. Nang buksan ang pinto, si Omar ang pumasok, kasama ang isang lalaki na nasa kanyang 6 na pula, maganda ang kasuotan na may uban at isang ekspresyon na tinitimbang si Sabine na parang paninda. Ito si Sabine, sabi ni Omar sa Arabe. Pagkatapos ay binalingan siya sa Aleman. Ito si Ginoong Mahmoud. Lumapit si Mahmoud, sinuri siya ng may mga sanay na mata. Nagsalita siya ng nakakagulat na magaling na Aleman. Mas matanda ka sa inaasahan ko. Direkta niyang sabi. Ngunit nagiging maganda ang mga babaeng Aleman. Naglakad siya sa paligid niya na parang sinusuri ang isang produkto. Malusog ka ba? May sakit ka ba? Nangatal sa pagkabigla at takot si Sabine. Inintindi ni Mahmoud ang kanyang katahimikan bilang pagiging mahiyain. Well, gusto ko ang mga mahihiyain na babae, komento niya. Kay Omar. Matututo siyang kumilos. Napakasunod-sunuran niya, nagsinungaling si Omar. Isang mabuting babaeng Aleman. Marunong siyang magluto, maglinis, at nurse siya dati. Isang nurse. Kapansin-pansing tumaas ang interes ni Mahmoud. Napakakapaki-pakinabang niyan. May sakit ang aking ina at kailangan ng pag-aalaga. Bumaling siya. Kay Sabine. Aalagaan mo ang aking ina, hindi ba? Nang hindi sumagot si Sabine, namusong ang noo ni Mahmoud. Hindi ba siya nagsasalita? Kinakabahan lang siya, mabilis na ipinaliwanag ni Omar. Bagong sitwasyon, alam mo. Tumango si Mahmoud na may pangunawa, pagkatapos ay binalingan si Sabine ng diretsyo. Makinig ka, Yenye, Sabine, ako ay isang mabuting tao. Mabuti akong trato sa'yo. Magkakaroon ka ng magandang bahay, magagandang damit, masarap na pagkain. Ang kailangan mo lang gawin ay maging isang mabuting babae. Gusto kong umuwi, sa wakas ay nagawang bulong ni Sabine. Tumawa si Mahmoud. Malamig at malungkot ang Alemanya, sabi niya. Dito mayroon kang sikat ng araw, pamilya, isang lalaki na mag-aalaga sa'yo. Bakit mo gustong bumalik sa wala? Ang kalamigan kung saan binawasan niya ang kanyang buong buhay sa wala ay nagwasak. Kay Sabine. Magkano, tanong ni Mahmoud kay Omar sa Ingles. 15,000, tugon ni Omar sa parehong wika.
Matanda na siya. 1000. Aleman siya. Edukado, isang nurse. 12,000, 11,000. Final. Tumango si Omar. Sila ay nagtawaran sa kanyang presyo na parang isang bagay. Lumingon si Mahmoud kay Sabine sa huling pagkakataon. Babalik ako bukas para sunduin siya, anunsyo niya. Maghanda ka. Magsisimula na ang iyong bagong buhay. Pagkatapos niyang umalis, nanatili si Omar sa silid. Maswerte ka, sabi niya. Mayaman si Mahmoud. Magiging maayos ka. Paano mo magagawa ito? Tanong ni Sabine sa wakas ay. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Ako ay isang tao, hindi isang bagay. Wala ka na. Noon sa Alemanya, walang damdaming tugon ni Omar. Diborsihada, nag-isa, nakalimutan ng iyong mga anak. Dito, kahit papaano ay kakailanganin ka. Hahanapin ako ng aking mga anak. Gagawin ba nila? Ikiling ni Omar ang kanyang ulo. Kailan ang huling pagkakataon na nakausap mo si Thomas? 3 linggo na ang nakalilipas. At si Lisa, 1 buwan na. Mas alam niya ang mga personal na detalye ng kanyang buhay kaysa sa napagtanto niya. Iisipin nilang tinatamasa mo ang iyong bakasyon. Ang masakit na katotohanan ng mga salita ni Omar ay tumama. Nang malakas kay Sabine. Ang kanyang mga adult na anak ay may kani-kanilang buhay, abalang mga karera. Mga relasyon. Talagang hindi sila asahan ng madalas na komunikasyon sa panahon ng kanyang pakikipagsapalaran na bakasyon. Bakit ako? Tanong niya. Perpekto ka, ipinaliwanag ni Omar na halos may pagmamalaki. Mahina ngunit hindi dukha, nag-isa ngunit hindi desperado. Sapat na ang edad para maging mapagpasalamat. Sapat na ang gulang para maging kapaki-pakinabang. Nag-aral siya ng psikolohiya para makahanap ng mga perpektong biktima. Ilan pa ang iba? Ikaw ang ika-7 babaeng Aleman ngayong taon, inamin ni Omar. Ngunit mas masunurin ang iba. Ano ang nangyari sa kanila? Nabubuhay na sila sa kanilang mga bagong buhay ngayon, malabo niyang tugon. Ang ilan ay masaya, ang iba, umiling siya. Ang iba ay natututong maging masaya. Ang gabing iyon ang pinakamasama sa buhay ni Sabine. Ganap niyang naintindihan ang kanyang sitwasyon. Ibinenta siya sa isang lalaki na makikita siya bilang ari-arian. Walang pagsagip na darating. Walang naghahanap sa kanya, at nasa isang bansa siya kung saan hindi niya alam ang mga batas, hindi nagsasalita ng wika at walang mga kaalyado. Higit na nakakatakot, napagtanto niya na si Omar at ang kanyang network ay nagawa na ito ng maraming beses bago. Perpekto na nila ang proseso ng pagkilala, pag-akit, paghuli at pagbebenta ng mga babaeng Europeo. Hindi siya ang una at tiyak na hindi siya ang huli. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sa Ehipto, nagsimulang magplano si Sabine ng kanyang pagtakas. Ngunit paano siya makatatakas kapag nasa hindi pamilyar na lugar siya? Nang walang mga dokumento, nang walang pera, at napapaligiran ng mga taong nakikita siya bilang paninda. Ang ika-5 araw ay sumikat na si Sabine Richter, ay nasa isang estado ng kontroladong pagkabahala. Sa panahon ng kanyang sleepless na gabi, sinuri niya ng labis ang bawat detalye ng kanyang sitwasyon, naghahanap ng anumang posibilidad ng pagtakas. Bago bumalik si Mahmoud para sunduin siya. Nagwasak ang katotohanan. Walang pasaporte, walang pera. Ininatan ni Omar ang kanyang mga euro para sa kaligtasan. Walang kaalaman sa lokal na lugar at walang kasanayan sa wikang Arabe. Mga 7 oras Lee, isa sa mga babae. Si Amira, ang nagdala ng kanyang karaniwang almusal, flatbread at malakas na tsaa. Ngunit sa pagkakataong ito, binigyan ni Sabine ng pansin ang mga detalye na dati kanyang binabaliwala. May dala si Amira ng isang lumang cellphone na kanyang itinatago sa bulsa ng kanyang damit. Higit na mahalaga, naiwan niyang nakabukas ng bahagya ang pintuan ng silid tulugan, isang bagay na hindi nangyari mula noong unang araw. Nagpasya si Sabine na subukan ng ibang paraan. Sa halip na kumilos tulad ng isang natatakot na biktima, susubukan niyang makakuha ng tiwala. Nang bumalik si Amira para kunin ang walang lamang plato, umiti si Sabine at nagsabi, "Shukran, thank you," sa Arabe, isa sa ilang mga salita na alam niya.
Nagulat si Amira ngunit tumugon ng isang tango. Nakakaganyak, itinuro ni Sabine ang kanyang sarili at nagsabi, Sabine, pagkatapos ay itinuro ng nagtatanong ang isang salamin. Amira, tugon ng babae na may maliit na ngiti. Amira, children, sinubukan ni Sabine sa pangunahing Ingles na gumagawa ng kumpas. Sa kanyang sorpresa, sumagot si Amira sa sirang Ingles, 3 anak, mga lalaki. Ang maliit na pagkakakonekta ng tao na ito ay nagbigay kay Sabine ng isang ideya. Sa susunod na ilang oras, nagtrabaho siya upang magtatag ng ilang uri ng relasyon kay Amira. Ipinakita niya sa kanya ang mga larawan ng kanyang sariling mga anak na nasa kanyang pitaka. Ibinigay lang ni Omar ang pitaka, iningatan ang pasaporte at pera. Ipinakita ni Amira sa kanya ang mga larawan ng kanyang mga anak sa kanyang lumang cellphone. You, a good mother, sabi ni Sabine sa pinasimpleng Ingles na itinuturo ang mga larawan. A mother too. Very sad, very afraid. May nabago sa mukha ni Amira. Tumingin siya kay Sabine ng mahabang sandali pagkatapos ay sumulyap ng nababalisa sa pintuan. You don't tell Omar, bulong niya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sabine ang habag sa kanyang mga mata. Mga tanghali, lumitaw si Omar. Na may mas maraming damit, isang mas formal na asul na damit, at may takong na sandalyas. Kailangan mong maghanda, anunsyo niya. Darating si Mahmoud ng 4 iyahe. Please, Omar. Sinubukan ni Sabine na manawagan sa anumang pagiging tao na maaaring manatili sa kanya. May pamilya ka. Ano ang mararamdaman mo kung may gagawa nito sa iyong kapatid? Ang kapatid ko ay hindi sapat ang isip para maglakbay ng mag-isa sa Ehipto, malamig na tugon ni Omar. Gumawa ka ng mga hangal na pagpipilian. Dapat mong pagdusahan ang mga kahihinatnan. Ngunit nang umalis si Omar, napansin ni Sabine na hindi niya ganap na sinarado ang pinto. Mayroong isang maliit na siwang. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 araw na nangyari ito. Aksidente. O baka nagsabi si Amira ng isang bagay. Mga dalawa narinig ni Sabine ang ilang mga lalaking tinig sa ibaba, kasama ang isang mainitang pagtatalo. Sa pagitan ni Omar at ng isa pang lalaki. Narinig niya ang ilang salita sa Ingles, pulis ni nagtatanong at embahada ng Alemanya. At napakamaingat. Tumibok ang kanyang puso. Posible bang may naghahanap sa kanya? Baka nag-alala ang kanyang mga anak. O marahil natuklasan ng pulisya ng Alemanya ang panlilinlang. Sa 3 oras 30 minuto rin kalahating oras bago ang inaasahang pagdating ni Mahmoud, may nangyaring hindi inaasahan. Tumakbo si Amira sa silid, sumulyap ng nababalisa sa kanyang likuran, at pagkatapos ay nagbulong ng nagmamadali, You're on now. Omar gone. Men talking. Trouble for you. Run ni. Where to, bulong ni Sabine. Pabalik. Itinuro ni Amira ang bintana. Road there. Walk to Big Street. Find police. Tell them. Say you lost. Liray passport. No passport. Just run now. Ang pagmamadali sa tinig ni Amira ay tunay. Pagkatapos ay ginawa ni Amira ang isang bagay na hindi malilimutan ni Sabine. Tinanggal niya ang kanyang sariling belo at ibinigay ito sa kanya. Cover head. You look like an Egyptian woman. Go. Nang walang pag-aatubili, tinakpan ni Sabine ang kanyang ulo ng belo, nagsabi ng mabilis na syukran kay Amira at nagtungo sa bintana. Ang mga rehas na kanyang inakala ay para sa kanyang kaligtasan ay may maluwag na bahagi. Pinaghirapan ni Amira na pakalasin ang mga ito. Mula sa ikalawang palapag, mayroong isang matarik ngunit posibleng pagbaba sa bubong ng isang katabing gusali. Si Sabine, sa kabila ng kanyang 52 taon at paralisadong takot, ay nakahanap ng lakas na hindi niya alam. Nataglay niya. Nagawa niyang bumaba mula sa bubong papunta sa isang makitid na eskinita sa likod ng bahay. Naririnig niya ang mga lalaking tinig na nagtatalo sa loob ng bahay, ngunit hindi niya masabi kung napansin nila ang kanyang pagtakas. Sumunod sa mga tagubili ni Amira, naglakad siya ng mabilis patungo sa tila isang pangunahing kalye. Ang belo at ang kanyang pagtatangka na maglakad tulad ng isang babaeng Ehipsyo ay gumana ng bahagya.
Hindi siya agad nakakuha ng atensyon, ngunit siya ay nawala. Nanginginig sa takot at hindi alam kung saan pupunta. Pagkatapos ng mga 20 minuto ng paglalakad, nakita niya ang isang bagay na nagpaiyak sa kanya sa ginhawa. Isang sasakyang pulis na nakapark sa harap ng isang maliit na palengke. Nag-uusap ang 2 pulis na nakasuot ng uniforme sa may-ari ng tindahan. "Police, help me," sigaw niya sa Ingles, tumatakbo patungo sa kanila. Lumingon ang mga opisyal na nagulat. "English tourist?" tanong ng isa. "German?" "German?" sabi ni Sabine, tinatanggal ang kanyang belo para ipakita ang kanyang malinaw na mukhang Europeo. "Kidnapped." "Help?" Ang hindi niya alam ay sa mismong sandaling iyon, isang internasyonal na investigasyon ay isinasagawa na. Ang German Foreign Ministry ay naalerto ng mga kamag-anak ng iba pang mga babaeng Aleman na nawawala sa Ehipto at sinusubaybayan ng Interpol. Ang pattern ng mga pagkawala na naugnay sa mga Facebook group na tumatarget sa mga mahihinang babaeng Aleman. Ang kanyang pagtakas ay hindi lamang dumating sa tamang oras para sa kanya, dumating ito sa perpektong oras para ibunyag ang buong kriminal na network na nag-operate sa loob ng mga taon sa lambak ng Nile. Ang pagsagip kay Sabine Richter sa hapon ng Marso 19 ay nag-udyok ng isa sa mga pinakamalaking operasyon laban sa trafficking sa kamakailang kasaysayan ng Ehipto. Ang nagsimula bilang kaso ng isang nawawalang turistang Aleman ay mabilis na naging isang internasyonal na investigasyon na magbubunyag ng isang kriminal na network na nag-operate ng hindi bababa sa 5 taon. Inilarawan ng Luxor Police Commander na si Ahmed Farouk ang araw na yon bilang isang watershed moment sa aming pakikipaglaban sa internasyonal na trafficking ng tao. Nang dalhin si Sabine sa himpilan ng pulisya, ang unang pag-aalinlangan ng opisyal, pagkatapos ng lahat, karaniwan ang mga nawawalang turista, ay mabilis na naging pagkabigla habang sinimulan niyang ilarawan ang kanyang karanasan. Hindi lamang siya nawawala, ipapaliwanag ni Farouk sa mga susunod na interview. Inilarawan niya ang isang sistematikong panlilinlang na may maraming mga salarin, mga peking dokumento, at kung ano ang lumitaw na isang itinatag na komersyal na operasyon. Ang unang mahalagang pagtuklas ay nang banggitin ni Sabine ang pangalang Omar at ilarawan ang bahay kung saan siya ikinulong. Alam ng lokal na pulisya ang lugar. Nakakuha sila ng ilang mga reklamo mula sa mga kapitbahay tungkol sa kakaibang aktibidad sa ari-arian, kabilang ang mga babaeng dayuhan na paminsan-minsan ay nakikita, ngunit palaging may mga lalaking kamag-anak na hindi nagpapahintulot ng pag-uusap. Nang dumating ang pulisya sa bahay 3 oras pagkatapos ng pagtakas ni Sabine, nakakita sila ng ebidensya na nagkumpirma sa kanilang pinakamasamang takot. Si Omar, na ang tunay na pangalan ay Khalil Hassan Abd al-Rahman, 34, ay tumakas, ngunit nag-iwan siya ng isang laptop na naglalaman ng isang tunay na library ng impormasyon tungkol sa mga babaeng Europeo. Ang nakita namin ay nakakagulat, iniulat ng special investigator na si Yusef Mansour. Mga detalyadong profile ng daan-daang babaeng Aleman, Austriano, at Olandes, nakasave na mga pag-uusap sa Facebook, amateur na mga pagsusuri sa psikolohiya, at kahit mga pagsusuri sa market value batay sa edad, katayuang pinansyal, at mga ugnayan sa pamilya. Bukod sa laptop, ibinunyag na ang network ay nag-operate sa ilalim ng pangalang Desert Rose Tourism, isang katang-isip na kumpanya na hindi kailanman rehistrado ng formal, ngunit nagpapanatili ng isang sopistikadong online presence. Lumikha sila ng maraming mga babaeng pagkakakilanlan sa social media, bawat isa ay may masalimuot na mga kwento sa background, mga larawang ninakaw mula sa tunay na mga profile, at mga personalidad na idinisenyo upang maakit ang iba't ibang uri ng mga biktima. Si Fatima ay isa lamang sa hindi bababa sa 12 na peking pagkakakilanlan. Mayroon din si Yasmin na espesyalista sa pag-akit sa mga babaeng interesado sa pakikipagsapalaran at espiritualidad. Sino rin na nakatuon sa mga kamakailang biyuda at si Amina na tumatarget sa mga profesional na babae sa paglipat ng karera. Ipinakita ng investigasyon na si Sabine ang ika-negatibo 23 na dokumentadong biktima ng network sa huling 3 taon. Sa naunang 22, 11 ang naibenta sa mga lalaki sa iba't ibang bahagi ng Ehipto at karatig bansa. 8 ang nagawang tumakas o napalaya pagkatapos magbayad ng ransom ang kanilang mga pamilya at 3 ang nananatiling nawawala.
Si Mahmoud El Hatib, ang lalaking bumili kay Sabine, ay naaresto sa kanyang tahanan sa Alexandria sa susunod na araw. Sa kanyang tahanan, natagpuan ng pulis ang dalawa pang babaeng Europeo, si Maria Santos, isang 47 taong gulang na babaeng Portuges na pinakasalan niya sa loob ng 8 buwan, at si Jennifer Walsh, isang 55 taong gulang na babaeng Inglesa na dumating 3 linggo na ang nakalilipas. Parehong mga babae ay nasa isang estado ng pagkabigla sa psikolohikal. Iniulat ng social worker na si Fatma Al-Zahra na nagtrabaho sa mga biktima. Sila ay nakondisyon upang maniwala na wala silang pagpipilian, na hindi sila gusto ng kanilang mga pamilya pabalik, at ang paglaban ay magreresulta sa mga kahila-hilakbot na kahihinatnan. Ang network ay mas sopistikado kaysa sa una ng naisip. Nag-operate ito sa 3 antas. Ang mga hunter tulad ni Omar na tumutukoy at umakit sa mga biktima online, mga prosesor na nag-iingat sa mga babae sa panahon ng paghahanda, at mga distributor na gumagawa ng koneksyon sa mga end buyer. Ang mga paralel na investigasyon sa Alemanya na isinagawa ng IAE, Federal Criminal Police Office, ay nagbunyag na maingat na pinag-aralan ng network ang lipunang Aleman upang tukuyin ang mga kahinaan. Alam nila ang mataas na rate ng diborsyo, ang pag-iisa ng maraming matatanda, ang mga paghihirap ng pagsasama muli pagkatapos ng pagreretiro, at kahit mga pattern ng pag-ugali sa social media na nagpapahiwatig ng emosyonal na kahinaan. Sila ay mga kriminal, ngunit sila rin ay napakakompetenteng amateur na psikolohista, pansin ni A.R. Klaus Weber, isang kriminologo sa Heidelberg University na nag-aral ng kaso. Naiintindihan nila na ang kalungkutan at ang pangangailangan para sa koneksyon ng tao ay maaaring maging mga armas. Ang proseso ng batas ay komplikado na kinasasangkutan ng maraming jurisdiksyon. Si Omar ay nahuli 1 linggo pagkatapos sa hangganan ng Libya na sinusubukang tumakas patungong teritoryo, kung saan mas mahirap siyang ma-extradite. Nakatanggap sina Mahmoud at 5 iba pang miyembro ng network ng mga sentensya mula 15 hanggang 25 taon sa bilangguan. Mas mahalaga kaysa sa mga pag-aresto ang mga systemic na pagbabago na dinala ng kaso. Ang pamahalaan ng Ehipto, sa ilalim ng makabuluhang internasyonal na presyon, ay nagpatupad ng mga bagong protokol upang subaybayan ang mga kahina-hinalang aktibidad na kinasasangkutan ng mga turista, lalo na ang mga babaeng naglalakbay ng mag-isa. Ang mga border police ay nakatanggap ng espesyal na pagsasanay upang matukoy ang mga potensyal na biktima ng trafficking. Para kay Sabine, ang kanyang pagbabalik sa Alemanya noong Marso 25 ay simula lamang ng isang mahabang proseso ng paggaling. Hindi siya ang parehong babae na naglakbay sa Ehipto, puna ng kanyang anak na babae na si Lisa sa isa sa ilang mga interview na ibinigay ng pamilya, ngunit siya ay mas malakas sa ilang mga paraan. Nagpasya si Sabine na gamitin ang kanyang karanasan upang turuan ng iba. Nagtrabaho siya kasama ng mga organisasyon na lumalaban sa trafficking ng tao upang bumuo ng mga kampanya sa kamalayan na tumatarget sa mga mahihinang babaeng Aleman. Kung maililigtas ng aking kwento ang isa pang babae, sabi niya, ang bangungot na ito ay hindi na sayang. Ang kaso ay nagdulot din ng mga pagbabago sa mga platform ng social media. Ang Facebook at Instagram ay nagpatupad ng mga bagong algorithm upang matukoy ang mga pattern ng pag-ugali na naayon sa online na mga mandaraya, lalo na ang mga tumatarget sa mga tiyak na demograpiko na may mga alok ng paglalakbay o romansa. Si Amira, ang babaeng tumulong kay Sabine na makatakas, ay inilagay sa isang witness protection program at sa huli ay nakatanggap ng asilum sa Alemanya kasama ang kanyang 3 anak. Siya ay naging isang mahalagang tagapagtaguyod sa pakikipaglaban sa trafficking ng tao na nagtatrabaho lalo na upang protektahan ang mga babaeng Ehipsyo na maaaring mapilit na lumahok sa mga panlilinlang na ito. Kadalasan, ipinaliwanag ni Amira sa testimonya sa korte, kami rin ay mga biktima. Sinasabi nila sa amin na masaya ang mga babaeng Europeo na tinutulungan namin silang makahanap ng pag-ibig. Sa paglaon ay napagtanto natin ang katotohanan. Ang panghuling investigasyon ay nagbunyag na ang network ay nakapaglipat ng humigit kumulang $2 bawas 3 milyon sa loob ng 5 taon sa pagbebenta ng mga babae sa mga presyong mula $5,000 hanggang $25,000. Depende sa kanilang edad, edukasyon, at napapansing mga pinansyal na mapagkukunan.
3 taon mamaya, nasa therapy pa rin si Sabine, ngunit siya ay naging isang respetadong tagapagsalita sa kaligtasan sa paglalakbay at online predation. Ang kanyang kaso ay patuloy na pinag-aralan sa mga akademya ng pulisya at mga kursong kriminolohiya. Bilang isang klasikong halimbawa kung paano maaaring sistematikong pagsamantalahan ang emosyonal na kahinaan. Ang pinakamahalagang bagay, sabi niya sa kanyang pinakabagong panayam, ay maunawaan na ang kalungkutan ay nagpapahina sa atin. Ngunit ang kalungkutan ay nagagamot din sa pamamagitan ng tunay na mga koneksyon, hindi sa pamamagitan ng mga pantasya na masyadong maganda para maging totoo. Maaaring lumabas si Sabine Richter sa mga dyaryo bilang isang biktima, ngunit ang kanyang tapang sa pagtakas at pagbibigay ng testimonya ay nagwasak ng isang network na maaaring nagpatuloy na biktimahin ang dose-dosenang iba pang mga babae. Ang kanyang kaso ay nananatiling isang makapangyarihang paalala na kahit sa pinakamadalas na mga sitwasyon, ang katatagan ng tao ay maaaring mananaig. Isang kaso na nagbago ng lahat. Ang kaso ni Sabine Richter ay naging isang milestone sa internasyonal na pakikipaglaban sa trafficking ng tao, hindi lamang dahil sa matagumpay nitong resolusyon, kundi dahil sa mga systemic na pagbabagong dinala nito. 5 taon mamaya, nananatili itong isang sanggunian sa pagsasanay ng pulisya, mga kampanya sa kamalayan, at mga pag-aaral sa akademiko sa online predation. Ang kwento ng isang retiradong nurse mula sa Dusseldorf na halos maging biktima ng isang internasyonal na network ng trafficking ng tao ay patuloy na nagliligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng edukasyon, pag-iwas, at ang tapang ng isang nakaligtas na ginawang lakas ang kanyang trauma upang protektahan ang iba. Tulad ng sinabi ng German Federal Prosecutor sa kanyang huling ulat, ang kasong ito ay nagturo sa amin na ang modernong trafficking ng tao ay hindi lamang nangyayari sa mga madilim na eskinita o malalayong hangganan. Nangyayari ito sa aming mga computer, sa aming mga social network. Sinasamantala ang kalungkutan at kahinaan na maaaring makaapekto sa sinuman. Batay sa mga tunay na pattern ng internasyonal na trafficking at mga teknik ng online predation na dokumentado ng Interpol at mga ahensya ng Europa na lumalaban sa organisadong kriminalidad.